positibo. Kaya panahon din ito ng mga unfulfilled promises. Ang daling mag-promise, magbabayad ng utang, bibili ng ganito, hindi naman natutuloy kasi nga very shallow. Napakababaw po nung love na meron. Alam niyo po, maaaring natatawa tayo minsan sa mga sitwasyon, pero ito'y gawa ng kalaban na pinapababaw yung salitang friendship, yung relationship ng love, ano po. Kaya sa umaga pang to, let us be reminded ng pinakadakilang pag-ibig. Sa ating teksto, comparative lang yon. Pero yung kung ating babasahin, reading between the lines, wala nang hihigit pa. No? So no greater. Greater lang sa English. Pero sa Tagalog, wala nang hihigit pang pag-ibig dito na ialay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Para sa kanyang kaibigan. Yung kahandaan. So yung greatest expression ng pag-ibig ay ibigay yung sarili para sa iba. Sapagkat ang isang tao na handang ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan ay hindi maaaring magsinungaling. Pag sinabi niya yon na I love you, ano? Buo man yung sweldo o hindi, alam yan nung tao na pinag-aalayan, alam yan nung kaibigan, alam yan nung asawa na mahal nga ako ng taong to for someone na handang ibigay ang kanyang buhay kahit kailan hindi niya magsisinungaling when it comes to loving. So, bakit po ganito? Bakit pinakadakila yung pag-ibig ng isang kaibigan na may kahandaan, ha? Yung may kahandaan na ibigay o ialay yung kanyang buhay. Bakit po? Tingnan po natin. Una, dahil yung willingness na ibigay ang buhay, ito yung greatest proof. Yan. Ito yung greatest proof ng ng sincerity and intensity ng affection. Kung hihingi ka ng isang bagay sa minamahal mo na patunay sa kaibigan, sa asawa, sa kamag-anak o sino man, kahit sa pastor, pag nahalata mo ang taong ito at napatunayan mo na handa niyang ibigay ang buhay niya, well, hindi ka na magtataka sapagkat yun ang pinakadakila, pinaka-sincere, pinaka-intense na pruweba na po ng pagmamahal. So, yung baka may nanonood po dyan, sige, para matulungan kayo, wala nang pinakadakila ang pag-ibig na ito ng isang kaibigan na handang ibigay ang kanyang buhay kapag dahil yung kahandaan, dahil ang kahandaan para ialay ang buhay, ang pinaka-sincere, pinakatapat, at pinakamatinding patunay ng pagmamahal. Alam niyo po, pagka sinabi kong mahal ko yung isang tao, pero hindi ko naman kayang ibigay yung kung anong meron ako, comfort, silver or gold, hindi po totoo yun. Ano po? Para yung isang Kristiyano, may kwento po uli ako. Sabi nung sabi niya sa Panginoon, Lord, mahal na mahal kita. Iniibig kita. Kinote pa yung Deuteronomy chapter 6 verse 5. Love the Lord your God with all your heart, po, strength and might, and your soul, ayan. Po, Deuteronomy 6:5. Sabi ng God, totoo bang mahal mo? Opo, Lord, ano mang hingin mo, ibibigay ko sa'yo. Sabi niya, yung kotse mo, handa mo bang ibigay sa akin? Opo, Lord, ibibigay ko sa inyo. Yung bahay mo, opo, Lord, ibibigay ko sa iyo. Yan. Nakita ng Panginoon yung may tatlong biik do sa ilalim. Alam niyo sa bukid yung mga biik na doon sa ilalim ng bahay, sa silong kung tawagin. Sabi ng God, yung tatlong biik na yon, handa mo bang ibigay sa akin? Sabi nung Kristiyano, ay wag po, meron ako niyan eh.
Ayan. Minsan, ang dami nating sinasabing proof, i, ang buwan, pati ang araw, ibibigay, mga bituin ay susungkitin. Pero yung meron tayo, hirap tayong ibigay. Pero alam niyo po, sa isang tao na handang ialay ang kanyang buhay, maging sa Panginoon man o sa kapwa niya, he would not withhold anything. Kaya nga sabi ni Apostol Juan sa kanyang aklat, sa unang Juan 3:18, mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ko. Ah, ayaw ni Sister Beverly at ng sino ba sa atin dito na umiibig lang sa salita. Ni ng di laman, kundi ng ano daw po, kundi ng gawa at katotohanan. Ayaw natin yung sa mga asawa natin, sa mga anak natin na sige lang, pamisa-misan mabobola tayo na love nila tayo. O sige, man nyo. But we need proof. Amen? And the greatest proof ng greatest love ay yung ialay ang buhay para sa iba. Yun ang sincerest, yun ang most intense na proof ng love. Kaya greatest yung pag-ibig na handang ialay ang buhay para sa iba. Ganyan din po, ikalawa, yan, makikita po natin na yung pag-ibig at yung self-denial o yung pagtanggi para doon po sa nagnonood. Yung pag-ibig at yung pagtanggi ay sa sarili ay hindi mapaghihiwalay. Po, yung pag-ibig at yung pagtanggi sa sarili ay hindi maihiwalay. Ano bang ibig sabihin ng self-denial? Yan. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita sa Lucas 9:23, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yan. Ano po? Sabi ng salita ng Diyos, if anyone, ano po, if any man will come after me, kung susunod sa akin ng isang tao, let him deny himself. Dapat daw po matutong tanggihan ang sarili. For we cannot love someone or even God, we cannot love Him fully or someone yung kung hindi natin kayang ibigay ng buong buo. Kagaya nga nung ating illustration kanina, ang gusto ng asawang pruweba ay buong sweldo para maniwala siyang buong buhay ay ibibigay. Alam niyo po, if we cannot deny ourselves, yung ating pleasure, pero nyo, hindi ko po alam kung sino dito, 24 hours. Ito'y ginagawa nila para sa Panginoon. Ilang oras ng gising. No po, nagising ako kanina, mga 5, naka-green na yung ating group. Ibig sabihin, ay may mga naka-online. Tapos may note pa yung ating, hindi agad ako nakapasok kasi po pinagpalit ko ng SIM card tong tablet tsaka tong iPhone ko. Dahil lobat itong iPhone, naiwan ko sa church yung charger ko po. So yun ano po, if we love, we deny ourselves. Pag sinabi natin minamahal natin ang Diyos, we deny our own pleasure. We deny yung ating posisyon. Ano po? We deny yung comfort natin. Yun ang sabi ng Panginoon we cannot just follow Him. Kailangan sa pagsunod sa Kanya, merong hinihingi ang Panginoon. Talikuran ng sarili, buhatin ng krus, at saka lang tayo po pwedeng sumunod. So if you can imagine, wala palang Kristiyanong sumusunod kay Jesus na walang dala, na walang iniwan. May iniiwan ang dating sarili, ang dating mga gusto nito. Amen?
Kiruin nyo kung kayo pa yung dati na lang telenovela, Korean novela na ni lately, hindi niya maiiwan because we cannot deny ourselves. Hindi tayo makasusunod talaga sa Panginoon. Kaya napakalaga po na yung pinakadakilang pag-ibig is yung handang ialay ang kanyang buhay. Yun ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. At yun ang pinararating at nais din ng Panginoon na gawin natin. Bakit po? Again, sapagkat yung pag-ibig at pagtalikod sa sarili ay hindi maiiwan. Ang Panginoong Isus sa Pilipos 2 sa 1-7, sabi po doon na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Hindi niya inangkin yung pagkapantay sa Diyos. That's self-denial. And then, kundi bagkus, hinubad niya ito at nagkanyang alipin na nakitulad sa mga tao. Meron pa bang hihigit na pagtalikod sa sarili dito na ikaw na isang milyonaryo, bilyonaryo, may-ari ng pinakamalaking kumpanya tapos mamumuhay ka hindi lang para sa content, hindi lang para may ma-vlog. Yan ang nangyayari ngayon. Pinapababaw nga ng mundong ito yung pag-ibig eh. Hahanga tayo dun sa wow, yung tumira ng isang araw na mahirap, yung mayaman sa mahirap. Hindi po, ang Panginoong Isus, He left the heavens. Iniwan niya yung kalangitan, iniwan niya yung napakagandang environment, yung perfect environment. Iniwan niya ang presensya ng Ama. That's self-denial. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. That's self-denial. Isinantabi niya ang kanyang pagka-Diyos. Yun ang ibig sabihin po. No? Because He loved us. Inibig niya tayo ng pinaka-dakilang pag-ibig. Yung pong isang tao na umiibig, itidinay niya ang sarili niya. Even his safety. Sabi ko nga po nung puntong ito may boyfriend na yung aking kaisa-isang anak na babae. Naiyak si Pastor. Hindi naman. Pero sabi ko, yung lalaki po, yung boyfriend, ang layo-layo ng lugar. Siguro mga hindi bababa sa baryo kasi yung mga barangay ng bayan hindi ko na binibilang. Pero yung baryo lang nadadaanan niya para makauwi. Mga 4 po. Dulo na yun ng San Pablo. Bundok lang kasunod. Ayun, nagbabike lang po yun. Nagbabike lang yun. Aalis ng bahay mga 10 o'clock. Kasi late na umaawa sa trabaho kaya hinahaya na lang namin na kung gabihin man minsan. Pag araw ng Martes ang schedule. Magbabike po yun. Gaano katindi yung mga dinadaanan ng lugar. May mga danger, may mga pwedeng siyang kung tawagin, makursunodahan. Alam naman natin ang panahon ngayon. Pero ginagawa niya po yun. And hopefully dahil mahal na mahal niya nga ang anak ko. Pero alam niyo po, purihin po ang Panginoon kapag ka-in love, no? We deny ourselves. Baliwala yung safety. I remember po, nung ako ay president ng student council, in love po ako sa tao Sabi ko nga, kaya na-in love ako sa Diyos at sa kanyang mga tao. Nagkagulo po doon sa college namin. Pinakamalaking school po yun dito sa Pablo. Libo po ang estudyante. Nagkagulo yung 2 fraternities. Kita ko sasaksakin yung isa kong kakilala. Estudyante rin po nung school. Siyempre, under ko. Naku, niyapos ko po yun. Niyapos ko yun. Buti naman nung makita nung sasaksak na niyapos ko yung gusto niya saksakin talaga. Hindi niya itinuloy. Pero napagalitan ako ng presidente ng college, may-ari ng school. Ba't ko daw ginawa yun? Well, alam niyo po, napakasimple lang pa noon. Pero yung Panginoong Hesus, how hard it was for God the Father na nagpaplano sila na gumawa ng tao
Pero alam niya, it will cost the life of his son, his only son. Gaano katindi kay Jesus yun? Para may idea tayo, nung nasa Gethsemane siya, sabi niya, let this cup pass. Diba? Kung maaari po, huwag niyang tanasin yun. Ganun katindi yun. In his full humanity, setting aside his being God, looking to the future, kita ni Jesus kung gaano katindi ang mararanasan niya. And yet, itinuloy nila ang plano na ito. Sabi ko nga, kung kayo'y mag-aasawa, tapos later on, kita nyo na pag nagkaanak kayo, mawawala yung anak ninyo sa inyo. Pagdating niya ng, kunyari, edad 7. Itutuloy nyo pa ba? Or it may cost the life of your wife kung ikaw yung husband. Itutuloy nyo pa ba? Pero hindi. Before the foundation of the world, hindi pa nilalalang ang mga tao. God has already planned it. Gaano kasakit yun? So, talagang nagpapakita na maraming tinalikuran, maraming inihanda para alisin o i-deny ang Panginoon para sa atin. Why? Because yung greatest love ay nasa Kanya. So, ganyan din po, makikita po natin, ano ba yung pag-aalay? Siyempre, ito na yung ultimate death. Kamatayan. At bakit pinakadakila yung handang mag-alay ng buhay para sa Panginoon, para sa kapwa, para sa mahal natin? Because ang kamatayan ay higit na mataas kahit sa anumang gawain. Name it. Everything na expression, na mag-express ng pag-ibig, death ang pinakamatindi. Death, yung kamatayan ng pinakamataas. Ano po? Higit ito. Kasi once lang ito eh. Wala namang tayong siyang nabuhay katulad ng pusa. Sabi nila na, sa'yo lang yung isa. Diba? Alam nung mag-aalay, alam ni Rizal, alam ni Bonifacio, alam ng mga si Nino pinatanggal lately yung February 25 kaya nagkabiglaan, ang daming akala and holiday biglang pinatanggal ni Bibim. Pero alam ni Nino yung documentary, alam niya mamamatay siya, mag-aalay siya ng buhay. Yung kaisipan na gano'n, okay lang kung may 2 o 3 akong buhay, bibigay ko yung isa eh. Pero, isa lang po ang buhay. Bakit pinakadakila yung kamatayan, yung pag-aalay ng buhay? Kasi kung willing ka ibigay ang iyong buhay, ano pa bang hindi mo kayang ibigay? Kapag napatunayan mo sa asawa mo na kaya mong harangin yung bala para sa kanya, hindi yung katulad ng mga napapanood natin sa YouTube na nauna pang tumatakbo yung lalaki sa mga pranks. Iniiwan yung mga jowa-jowa, mga asa-asawa, boyfriend, girlfriend. Di ba? Pero pag napatunayan mo sa isang tao, ipagpapatayan ako nito. Merong kaibigan si LeBron James. Lagi niyang kasama. Simula nung bata pa, milyonaryo na rin po ngayon. Why? Kasi napatunayan ni LeBron James na nung mahirap pa si James, nung hindi pa sikat si LeBron James, NBA player po to, pinagtatanggol na siya sa bullying, sa pambubuli ng ibang mga tao. Kaya ngayon, walang trabaho itong lalaking ito, kundi samahan niya si James. Mas malaki pa si James sa kanya. Pero siya pa rin ang bodyguard ni James. Why? Napatunayan ni James na kaya niya bigay ng kaibigan ito ang kanyang buhay para sa kanya. If you're willing to give your life, ano pa yung hindi mo kayang ibigay? Sabi ng Panginoon, sa pamagitan ni Apostol Pablo, sa Roma 8:32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang buhay
siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, referring to God the Father, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, para sa iyo, para sa akin. Bakit hindi naman niya ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Wow! Kung yung pinakadakilang regalo na ibigay na sa'yo, pagdududahan mo pa ba yung tao? Kung napautang ka nga ng 1,000,000, pagdududahan mo ba na kaya kanyang bigyan ng kahit 5,000 lang, 1,000? And when we think of God in the heavens, na ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak, ano pang meron doon sa langit? Ang dami niyang anghel doon. Kung ibigay man niya ang 10 anghel, baliwala lang yun. Kung ibigay man yan yung kung anong mga lantay na ginto na lalakaran o isa doon sa mga perlas doon sa 12 gates doon na pagkalalaki, kung ibigay man niya yun, walang halaga yung mga yun. We will still doubt na baka may inire-reserve. That's the word. Baka may inire-reserve pa ang Diyos. Baka kaya hindi ako tinutugon ng Panginoon kasi may inire-reserve siya. Hindi po eh. But when we feel and when we realize na ibinigay na ng Ama ang pinakadakilang regalo na maaring niyang ibigay, ang kanyang bugtong na anak. Sabi ni Apostol Pablo, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Hallelujah. Kaya po, yung death is the greatest. Why? Because higit ito sa lahat ng mga po pwedeng gawa. Pwede kong ibigay. Sabi nga sa unang Korinto 13, pwedeng ibigay ko yung sarili ko para sunugin, ngunit kung walang pag-ibig, baliwala. Kasi only a person who loves truly, only a person who is willing to give his life for his friends or someone, ang may kakayahan lamang umibig ng totoo at may kahandaan na mamatay. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Kaya, mabibless po ako sa umagang ito. Kung akala nyo kaya lang nabibless sa pakikinig, ako din nabibless sa pakikinig. Pinakadakila, ang pag-ibig na ito, sabi sa ating teksto, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito. Na ibigay ng isang taong kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Sabi ko kanina, alam na natin tayo ang kaibigan ng Panginoon. And because He gave His life for us, pinakita ni Jesus ang pinakatapat at pinakamatinding pruweba o patunay ng pagmamahal. Pinakadakila yung pag-ibig na iaalay ang sarili para sa iba sapagkat alam natin na yung pag-ibig at yung pagtalikod sa sarili ay hindi may paghihiwalay. At sa dulo, nakita natin na pinakadakila ang pag-ibig nito sapagkat ang kamatayan ang pinakamataas na patunay o yung kahit ano pa man na ekspresyon ng pag-ibig, kamatayan ang nandun sa pinaka mataas na lugar. Dahil yung tao na handang ibigay ang kanyang buhay, wala nang hindi siya pwede niyang maibigay. Anong challenge po sa atin? Sabi sa 2 Korinto 5:15, at siya'y namatay dahil sa lahat. Upang ang nangabubuhay, tayo po yon ngayon, ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Yun naman po ang hinihingi sa atin. Kung na-appreciate natin yung pag-aalay ng buhay ng Panginoon, kung na-appreciate natin yung mga kaibigan, yung mga manggagawa, mga pastor, mga kamanggagawa, mga kapatid, mga friends natin, na buhay pa dahil, pero na-sense nyo na
handa nilang ibigay ang buhay nila para sa atin, well, ano naman ang response? Sa Panginoong Yesus, ang response dapat natin upang tayo na nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa ating mga sarili. Para kanino daw po dapat tayo nabubuhay? Kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muli nabuhay. Mga kapatid, salamat po sa Panginoon sa umagang ito. It's a great morning to be of fellowship sa mga tao na nagmamahal sa Panginoon who are willing huwag na munang mamatay dahil mas gusto ng Panginoon. Ayon sa 2 Corinthians 5:15, mabuhay tayo para sa Kanya. Ibig sabihin, kung willing akong mamatay para sa Panginoon, dapat nabubuhay ako. Hindi lang willing, maraming willing eh. Willing tayo mamatay, pero ang patunay noon, nabubuhay tayo para sa Kanya. Maraming salamat po sa umagang ito, sa pagsasama natin at sa pakikinig. Tapoy manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong kagandahang loob. Salamat po, O Diyos, na ikaw ang siyang nagpala sa umaga. I pray, Father God, na isustain mo po ang kalakasan ng mga kapatid na maaaring iba wala pang tulog. Sustain niyo po ang kanilang physical, emotional, and mental strength, Father God. And hayaan mo po na yung desire ng puso nila ng sa amin while we do this ay makita mo po at ayon sa iyong kalooban ay ipagkaloob mo po ang mga bagay na hinihingi, hindi lang finances, hindi lang healing, kundi yung paglakas ng aming pananampalataya. For by fasting, you empower us. Patuloy niyo po kaming samahan at patuloy na pagpalain ng lahat ng naririto sa group na ito. Maraming salamat po sa iyo ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat po. God bless you.